Yan ang mga bulihan. Yan. At ito namang isang ito. Yan, mamamatay na yan. Kasi oras na mamunga na ang buli, mamamatay na yan. Tinatawag din itong buri, silag o ibos. Sa English ay talitot palm o buri palm na may scientific name na Corypha yutan. Kilala ang Sampaloc Wilson sa Bulihan Festival. Ganito na mangyayari niya, mabubulok na. Pababa. Hindi naman siya bumabagsak, kundi nabubulok o ukok yan ng utay-utay. Napuputol doon sa pinakang itaas. Yan, ayun na. Ito yung mga namunga na. Ang talbos at matandang dahon nito, maging ang tingting ay ginagamit sa mga paglalala. Sa paggawa ng basket, sombrero at banig at marami pang iba. Ang mga hibla naman nakukuha sa paklang o tangkay nito ay ginagawang sombrero, damit na barong at panali at marami pang iba. Pag nalaglag yung buto, yung kadami. Yung buli na maliit pa. Ang mga dahon nito ay ginagawang pambubong sa mga kuprahan at pambakod naman sa mga bakahan ang paklang nito. Ang ginawang harina mula sa katawan nito ay nakakain. Ang ubod ng buli ay nagugulay. Sa panahon ng kanyang paglabas ng kanyang bunga, ang katas na nakukuha dito ay ginagawang matamisin o tinatawag na pakaskas. Ito ay napapagkunan ng magandang uri ng suka, alkohol, asukal at maging tuba. Ang malambot na bahagi mula sa loob ng buto nito ay nakakain. Mayaman ito sa iron, copper, calcium, magnesium, potassium at phosphorus. Meron din itong vitamin A and C na pawang may malalaking ambag para sa ating mga kalusugan. Ito ay ginagamit ding halamang gamot. Ang pinaglagaan ng dahon nito na nilahukan ng anunang at nito ay pinanggagamot sa lagnat, sakit ng ulo, migraine at sakit sa katawan. Ang pinaglagaan ng dahon ay pinapaligo sa mga taong napasma at mga nabibinat sa panganganak. Ang pinaglagaan naman ng batang halaman na ito ay ginagamot sa mga baradong sipon at maging sa sakit ng ngipin. Ang paklang naman ay para sa mga na-overpat. Ang katas ng ugat naman ay ginagamot sa mga nagtatae. Inunguya naman ang mga ugat nito para sa mga taong inuubo. Ang katas na nakukuha sa tingting ng dahon nito ay pampaampat ng dugo sa mga nasugatan. Sa sinaunang paggagamot ng mga Indiano, ginagamit nila ito bilang panggamot sa hemorrhoids, peptic ulcer, gastritis, mga sakit sa balat at maging sa sobrang pagpapawis.